Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang apartment complex na ito ay isa sa itinuturing na pinakaligtas sa Bangkraso, Thailand. May gate, security guard at may personal na keycard na ginagamit ang mga residente. Mayroon ding itong private swimming pool, gym at iba pang mga amenities. Swak na swak nga ito para sa mga single na babaeng mag-isa lang sa bahay. Pero kabaliktaran ang nangyari sa isang babae sa nakatira sa nasabing kondo. April 5, 2024, bago magmadaling araw, isang babae ang makikita na papasok sa kanyang unit sa nasabing apartment complex. Kausap niya ang kanyang best friend sa cellphone ng mga oras na iyon. Subalit nang makapasok na ang babae sa loob, narinig na kanyang best friend ang kanyang mga sigaw. Ang babae ay kinilalang si Anyapat o Angel, 46 years old. Mag-isang namumuhay si Angel sa kanyang apartment unit. Wala siyang asawa o mga anak. Isa din siyang successful na online seller. Pinili ni Angel ang sikat na apartment complex na ito dahil puno ito ng mga CCTV at pakiramdam niya ay siya ay ligtas nga kung siya ay doon maninirahan. Nasa 10th floor ang unit ni Angel dahil iniiwasan niya ang ingay mula sa baba at ang maakyat nga ng mga magnanakaw. Bago nga ang insidente, nakita sa CCTV na may kausap si Angel sa telepono bago siya pumasok ng kanyang unit. Ang kausap ni Angel sa kabilang linya nang mangyari ang insidente ay pangalanan na lang nating Myra. Habang paakyat at papasok ng kanyang unit si Angel, nagkukwentuhan sila ni Myra. Tinanong ni Myra si Angel kung kamusta ang kanyang araw. Sumagot naman si Angel na siya ay pagod at hindi makapag-antay na makatulog. Narinig din ni Myra ang ingay ng susi ni Angel habang binubuksan ang kanyang unit. Matapos nito, isang malakas na sigaw ng kaibigan ang kanyang narinig. Kasabay nito, naputol na ang usapan ng magkaibigan. Doon na nagsimulang mag-alala si Myra tungkol sa nangyari kay Angel. Ilang beses sinubukan tawagan muli ni Myra ang kaibigan subalit hindi na ito sumagot. Dahil dito, nagdesisyon na si Myra na puntahan si Angel sa kanyang unit para malaman ang kalagayan ng kaibigan. Ngunit natatakot naman si Myra na magpunta na mag-isa, kaya naman tinawagan niya ang kaibigan niyang lalaki na pangalanan na lang nating Nico. Nang naipaliwanag na ni Myra ang lahat kay Nico, pumayag naman ito na samahan si Myra. Madaling araw na nang nakarating sila sa apartment. Nilapitan nila ang guard ng condo unit na naka-duty at sinabi na sila ay bisita. Sinabi rin ng dalawa sa guard na narinig nila ang kanilang kaibigan na sumigaw at baka nga may masamang nangyari dito. Ipinaliwanag naman ng guard kina Myra at Nico na dahil madaling araw na, hindi niya pwedeng basta-basta papasukin ang dalawa. Lalo na't wala namang sinabi ang unit owner na si Angel na may bisita siyang darating. Nagpunta na lang ang guard sa unit ni Angel para siya ay katukin, habang si Myra at Nico ay naiwan sa lobby. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang guard at sinabi na hindi sumasagot si Angel at baka natutulog lamang. Ngunit hindi pumayag si Myra at gusto niya na pasukin ang apartment ni Angel. Kaya naman, muling umakyat ang guard at sa pagkakataong ito ay kasama na si Myra at Nico papunta sa 10th floor. Sinubukan nilang muling kumatok pero hindi pa rin sumasagot si Angel. Inutusan ni Myra ang guard na buksan ang pinto at sumunod naman ang lalaki. Pagbukas ay sobrang dilim kaya hinanap na ng guard ang switch ng ilaw. Nang pindutin na ng guard ang switch, lahat silang tatlo ay nagulat. Napakagulo ng apartment ni Angel at kalat-kalat ang mga gamit. Ang mas nakakagimbal pa, si Angel ay nasa sahig at duguan. Napasigaw na lang si Myra nang makita ang sinapit ng kaibigan. Agad na chinek ng guard ang pulso ni Angel, subalit wala na itong buhay. Tumawag naman ang ambulansya ang nasabing pulis at mabilis ding dumating ang mga ito at nag-umpisa agad ang investigasyon. Sa autopsy, lumalabas na maraming tinamong saksak si Angel sa kanyang katawan na agad niyang ikinamatay. Mayroon din siyang defensive wounds. Ibig sabihin, sinubukan pang manlaban ng dalaga sa taong umatake sa kanya. Sa inisyal na investigasyon, pagnanakaw ang motibo sa krimen.
Kinausap ng mga pulis sina Myra at Nico pero wala silang kilalang kaaway o inuutangan ni Angel. Wala rin silang idea na pwedeng gumawa nun sa kanya. Nadiskubre naman ng mga pulis ang bakas ng paa na may mga dugo pababa sa unit ni Angel sa balkonahe. Tingin nila doon dumaan ang suspect. Subalit napaisip din ang mga pulis na imposible iyon dahil masyadong mataas ang palapag kung nasaan ang unit ng dalaga. Hinala nila posibleng gumamit ng mahabang lubid o tumalon sa swimming pool ang suspect na nasa 9th floor. Chinek ng mga pulis ang CCTV ng building. Subalit walang kamera na nakatutok sa balkonahe ng mga apartment. Wala din silang nakitang ibang pumasok sa unit ni Angel kung hindi siya lamang at ang kanyang mga kaibigan at ang guard. Wala ding nakitang tao sa loob ng apartment. Kaya para sa mga pulis, kataka-taka na walang bakas ng suspect. Hindi naman posibleng bigla na lang naglaho ito ng ganun-ganun na lang. Natagpuan ng mga pulis ang isang blue na short na may mga bakas ng dugo sa baba ng unit ni Angel. At para sa kanila, lalaki ang posibleng suspect na kanilang hinahanap. Sa mas malalim na investigasyon sa balkonahe ni Angel, napansin ng mga pulis ang bakas ng dugo pataas ng condo unit. Ibig sabihin, mali ang kanilang unang hinala na sa baba ng unit nagmula ang suspect, kundi umakyat ito ng building para tumakas. Kaya naman inimbestigahan nila ang mga unit na nasa 11th at 12th floor. Bakante ang 11th floor at lahat ng balkonahe ay sarado. Wala din namang indikasyon na binuksan ng puwersahan ang anumang pinto doon. Inisa-isa ng mga pulis ang unit sa 12th floor, kung saan isang apartment ang kanilang kinatok. Isang babae at isang lalaki naman ang lumabas. Napansin ng mga pulis na ang lalaking kinatok nila sa condo unit ay may mga sugat. At dahil sa kahina-hinala yon para sa kanila, dinala nila ang dalawa sa police station. Ang lalaki ay kinilalang si Jarawat o Joshua, 32 years old. Siya ay isang lieutenant at nagtatrabaho sa Royal Thai Armed Forces Headquarters. Ang babaeng kasama niya ay kanyang kasintahan, pero nang gabi ng krimen ay mag-isa lang si Joshua sa apartment. Busy daw umano si Joshua sa paglilinis ng kanyang unit at naglalaba. Dagdag pa ng lalaki, wala siyang narinig na sigaw o kahit anong kakaibang ingay ng gabing iyon. Hindi niya din kakilala ang biktima o nakita ni isang beses. Naghahanda daw si Joshua sa pagdating ng kanyang girlfriend ng araw ng krimen. Lahat naman ng araw na iyon ay normal para kay Joshua, hanggang sa questionin na siya ng mga pulis tungkol sa kanyang mga sugat. Nakuha niya umano ang kanyang mga sugat dahil nag-away sila ng kanyang kasintahan. Direkta naman ang mga pulis na sinabi sa kanya at tinanong kung si Angel ba ang may gawa ng kanyang mga sugat. Tila nag-iba ang tono at ekspresyon ng mukha ng sundalo. Muling itinanggi ng lalaki na may kinalaman siya sa nangyari kay Angel. Subalit iba ang kwento ng girlfriend ni Joshua na pangalanan na lang nating Jade. Ayon kay Jade, April 7, bandang 1:55 ng madaling araw, siya ay dumating sa apartment ng kanyang boyfriend. Naabutan raw niya ang lalaki na naglilinis at naglalaba. Nagtaka daw si Jade bakit madaling araw ay gumagawa ng gawaing bahay si Joshua. Pero ipinagwalang bahala na lang ito ng dalaga. Napansin naman ng mga pulis na walang nabanggit si Jade tungkol sa naging alitan nila ni Joshua. Nang tanungin naman si Jade tungkol sa away na ito, inamin niya na nagkaroon sila ng away ng kanyang boyfriend pero hindi daw sila nagpisikalan. Tinanong naman si Jade kung may alam siyang problema ni Joshua o napansin na kakaiba sa lalaki. Ayon kay Jade, mahilig at may obsesyon si Joshua sa pagsusugal at nanghingi pa nga ito ng pera sa kanya. Ngunit hindi naman daw niya binigyan ng pera ang kasintahan. Ipinakita ng mga pulis sa babae ang blue shorts na natagpuan ng mga pulis. Sinabi naman ni Jade na parang iyon ay pagmamay-ari nga ng kanyang boyfriend. Dahil sa teorya ng mga pulis na si Joshua ang hinahanap nilang suspect na pumatay kay Angel, binuo nila ang posibleng nangyari sa araw ng krimen. Ang pangyayari. Para sa mga pulis, pagnanakaw ang motibo ng suspect. Sa CCTV, nakita na ng April 5, alas 10 ng umaga, umalis si Angel dala ang isang green na maleta. Bumalik siya ng April 6, bandang 11:40 ng gabi.
Nakita din sa CCTV ang pagdating ng kanyang kotse sa building. Tingin ng mga pulis, planado ni Joshua na nakawan si Angel nang umalis ito sa apartment. Hindi naman akalain ng lalaki na babalik agad ang biktima. Sa pag-alis ni Angel, naiwan niyang bukas ang pinto ng kanyang balkonahe. Pinaniniwalaan na ginamit ni Joshua ang kasanayan niya sa pagiging sundalo para bumaba at dumaan sa balkonahe papunta sa unit ni Angel. Dagdag pa nila, habang pinagnanakawan ni Joshua ang apartment ni Angel, bigla na lang dumating ang biktima. Nahuli siya sa akto ni Angel at sumigaw kaya wala nang nagawa si Joshua at inatake ang dalaga. Gamit ang isang patalim, sinaksak ni Joshua si Angel hanggang sa ito ay masawi. Dahil dito, inaresto ng mga pulis si Joshua, kinasuhan ng murder at ikinulong. Habang dumadaan ang mga araw, mas maraming ebidensya ang lumutang laban sa sundalo. Nakuha nila ang mga DNA ni Joshua sa crime scene. Bukod doon, nakuhanan din ng CCTV si Joshua matapos ang krimen na nagtatapon ng mga basura at iba pang mga bagay. Tumingin pa nga si Joshua sa CCTV at tiningnan kung may nakakita sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, nakita ulit sa CCTV si Joshua na may mga dala na tila mga basura. Para sa mga pulis, kaduda-duda ang kanyang ginawa dahil matagal na siyang nakatira sa apartment at alam niyang may CCTV doon. Agad namang nakakuha ng search warrant ang mga pulis sa unit ni Joshua. Doon ay isang malaking ebidensya ang kanilang natagpuan. Nakatago sa isang laruan ang mga alahas ni Angel. Pinatotohanan naman ni Myra na ang mga alahas nakita ay pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Isang gunting din ang nakita sa unit ng sundalo na may mga bakas ng dugo. Pinaniniwalaan na iyon ang ginamit ni Joshua sa pag-atake kay Angel. Nagtaka naman ang mga sumusubaybay sa kaso bakit hindi sinama ni Joshua sa kanyang mga tinapon ang gunting. Pati din ang shorts na blue ay hindi niya itinapon ng maayos at iniwan na lang basta-basta. Dahil isang sundalo si Joshua, isang military court ang gaganapin sa kanyang trial base sa batas ng kanilang bansa. Sa huli, dinanay pa rin ni Joshua na siya ang pumatay kay Angel. Malungkot naman si Myra at Nico sa sinapit ng kanilang kaibigan. Hindi nila akalain na sa lugar na maraming CCTV at mahigpit ang seguridad, mangyayari ang ganon sa kanilang kaibigan. Kasalukuyang gumugulong ang kaso laban sa sundalo na si Joshua. Kung mapapatunayan siyang guilty, maaari siyang mahatulan ng bitay. Nakakalungkot dahil sinapit iyon ng inosenteng si Angel. Hindi din pala ligtas sa mga kondo at apartment kahit na may CCTV ang building at may mga guard. May ilan naman sa mga sumusubaybay sa kaso ang nagsabi na kung naisara ni Angel ang pinto ng kanyang balkonahe, hindi siguro nagawa ni Joshua ang masama niyang balak. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!